Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Huwag na kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumpak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA. Naglilingkod sa mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Kahit umuwi na po kayo ng Nueva Ecija ngayon, itatawag po namin sa inyo kaagad yung magiging usapan sa ating Philippine Embassy sa Bahrain at nang masaklolohan po itong inyong pamangkin. KBP at Gawad Tanglao, Best Public Service Program at Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media sa radyo. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Alam niyo ba na hindi na kayo mahuhuli sa mga balita lalong-lalo na kung kayo ay parating mobile or on the go? Dahil sa cellphone nyo, makakakuha na kayo ng latest Inquirer News ng libre. Free ito! Oo, tama ang naririnig nyo. Libre ito para sa mga Sun at Smart subscribers. Paano ba kamo? Step 1. Mag-download lang ng Inquirer mobile app sa App Store or sa Google Play. Ang matcha-charge lang sa inyo ay ang pag-download ng app pero ang browsing libre na. Step 2. For Smart and Sun subscribers, pumunta lang sa www.safezone.ph at mag-enroll sa Load Protect. Step 3. Pagkatapos nito, pumunta sa Inquirer mobile app at mag-browse na ng libre. Ngayon, hindi ka na mahuhuli sa mga balita dahil ito ay zero o walang data charge. Anytime, anywhere. Kaya kahit wala kang load, pwede ka pa rin makakuha ng Balitang Inquirer. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation. Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Hello, yes, good morning Pilipinas! Welcome po sa Bigatin Radio. Yes, ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang isa sa mga startup ng Idea Space. At the same time, makakausap natin si John Ruero of P-Site. Magkakaroon po kasi tayo ng partnership with Philippine Society of IT Professors. Nationwide po yan. Right now, nandun po sila sa Collaborative Carnival dyan sa Green Sun Hotel. At ang aking nasa kaliwa ngayon, co-anchor ko. Di ba? Ang nag-iisang gwapong lalaki na katulad ko ng Idea Space na incubators. Walang iba kundi si Kenneth Nieto. Good morning, Kenneth! Okay. Yeah. Sorry. Good morning. Good morning. Yes, hindi tayo narinig kanina eh. Okay. Good morning, Ellison. Yes. Saka good morning din sa lahat ng nakikinig. Okay, siyempre, yung Partners in Crime, hindi pwedeng ang aking isa sa mga idolo ko, sa mga matitibay na incubators ng ideas, si May Montero. Good morning, May! Yes, good morning. Hello. Yan. Okay. Good morning po sa inyo lahat. Yes. Okay, yan. Sige. Ngayon, ganito. Tanong ko lang, kasi ilang kayo lahat na incubated by Idea Space? 10. 10 for batch 2. Batch 2, di ba? Yes. Okay. Kailan yung last time na kayo being funded by Idea Space? That was June 5, I think. June 5 last year. Magkano yun? That was $500,000 Yung for cash grant. But, yes, yeah. almost 550. Yeah. 550,000. Can you divulge the equity na kano? 20%. 20 ba 15? 20. 20. 20. Okay. For bali 500,000.
Almost 2 million yata lahat no? Yes. Yes, actually hindi lang yung kasi mas maraming support na binigay ang Idea Space like yung mga trainings, yung mga seminars na pinupuntahan namin. At even yung mga grants na natatanggap namin sa mga tech partners ng Idea Space tulad ng mga Amazon, AWS. Yes, magkaroon kayo ng training doon. Hindi lang basta training, pati yung actual service ng Amazon nakukuha namin ng libre. So yun pa lang ang laking tulong na. Bago dyan, 'di ba? Bago kayo umabot doon sa 10, ilan lahat yung nagano? Natatanda mo ba ilan yung nag-apply? Last year, I think that was around 630 if I'm not mistaken. Sige, 630 and right now kasi 1,028. Yes, congratulations. Diba? Idea Space. 1,028 nagulat nga ako. Sabi ko, Earl, baka pwedeng dagdagan natin yung o sino man yun. Actually, meron na silang napiling 23 actually ba? Yung ngayon, out of may bootcamp yata, hindi ko alam. Yes, congratulations din dun sa napiling top 23 for batch 3. Sila yung mga batch 3 incubatees ng Idea Space Foundation. Actually, kakatapos lang ng kanilang bootcamp sa Antipolo yata. Sa Antipolo kahapon. Kahapon. So, I'm sure mga pagod sila. Yes. So, bakasyon sila ngayong weekend. Pero, marami pa silang pagdadaanan. Sige. And I'm sure it's going to be exciting. Tatanungin ko kayo ngayon. Before kayo sumali sa Idea Space, syempre, tahimik ang iyong buhay. Nagtatrabaho kayo. Saan ka nag-work before? Sa Quezon City, quality analyst sa publishing firm. O ikaw naman, Ako naman, bali, parang self-employed. Currently, mayroon naman akong negosyo na ginagawa. So, pero hindi siya sa IT or hindi siya sa technology na negosyo. So, ayun. So, Iba. Pero nung inisip ko rin parang madali kasing pumasok sa startup pero hindi pala talaga Iba eh. May times ba na na medyo may iyak-iyak ka na talaga dahil sa minsan sa problema, minsan katulad yan before naalala ko pa nung nagkausap tayo noon, sabi mo it's the middle of the parang middle of the being incubated, di ba? Wala pa kayong developer. Yes. Di ba? Sabi ko, alam ko doon yung sa AIM yata nakita tayo, wala pa kayong developer pero nagde-demo na, di ba? Pero how many months na lang? Gaano kahirap maghanap ng developer? Ay, sobrang hirap kasi sobrang competitive ngayon yung magkano yung more or less range in being a very good, excellent developer. Sa Android pa lang yan, Mga magkano range ng hiningi sa'yo? Ito yung mga naririnig ko, no? Sa mga... May nilapitan ka ba? Meron. Yung product na gusto namin, yung idea namin, aabutin ng lagpasalos 1 million. Ilan pa lang yon. So, parang yung funding pa lang namin. Ubus na. Ubus na kagad. Oo. Tapos... How many developers do daw sila in the team? Almost 3 or 4. Tapos gaano katagal gagawin? Hindi na kami umabot sa ganung usapan. Medyo kasi quotation pa lang. Mahulog ka na sa silya. Oo, 3 developer. Kasama doon 3 developer tapos isang product. More or less no, mga 4 months, 3 to 4 months. Gano'n. Mga halos ganon. 4 months, 3 months. 1 million plus. No? 1 million plus. That's 250,000 naman. Isang product pa lang yun. So, hindi pa... Yung mga features nandun na lahat? Nandun na lahat. Pero upon signing ng contract, hindi ka na pwedeng magdagdag. Kasi pag nagdagdag ka ng bagong features, additional na naman yun. So, pwedeng lumago pwedeng lumaki yung costing. Kasi along the way nung pagre-research namin sa product, meron kaming tinatanggal, meron kaming nilalagay na bago. Kasi sa tingin mo baka hindi no? Hindi pa talaga dapat kailangan to, no? Oo, kasi lumabas kami, nag-interview kami, meron it doesn't matter to them. Ito gusto namin to, ito ayaw namin yan. So hindi kami pwedeng kumuha talaga ng masyadong rigid na developer na ito lang ang gagawin namin kasi yan yung napag-usapan. Yeah, parang mangyayari sa continuous improvement and continuous development. Kung wala naman, di ba? Yes. Kung sa tingin mo hindi naman kailangan. Yes. Okay, sige. Ngayon, paano ka nag-decide? We decided na talagang, oops, wala we have to move on. Kinakailangan natin mag-develop. Di ba? Para kasi Kristo ipapako sa krus. Alam mo yun, yung feeling na yun na you have to jump pero you have no choice.
Di ba? Kundi kinakailangan mo talaga gawin eh. Paano mo ginawa yan? Actually, yung discussion namin ni May, yung partner ko sa ads sa Tambio, is that malapit na yung aming revenue day. Malapit na. Wala pa kayo eh. That's how many months, Hindi, actually, bago revenue day, yung finals ng incubation. Finals, yung mamimili na sila ng top 10. Wala pa kaming developer. Parang 2 months nandun ako nun sa AIM, di ba? 2 months to go. Sa Meralco Theater. Sa Meralco Theater. Nandun din ako sa Meralco Theater. Yeah. Kasi dalawang Isa Meralco ba meron na kayo nun? Meron na kami nun. Kasi nga, ayan. Okay. Tama. Medyo nagulo yung timeline ko. Pero yung sa Meralco, before demo day, before finals. Finals. Yun yung sinasabi ko lang. Before ng finals, talagang halos hindi namin alam kung anong ipipresent namin sa board. No? So talaga nag-decide na kami, wala tayong makukuha. Ang ginawa ko, nag-decide na kami, ako na lang yung magde-develop. I'm sure maraming resources. Maraming mga videos, maraming resources online na pwede. Kakain lang talaga ng maraming oras. Yes. Sa research lang siguro, kulang siguro mga 3 araw dyan, 4 na araw to start. As in, puyatan ng gusto. Mabigat kasi dyan, syntax errors. Yes. To be honest, kailangan kong nag-jump ako sa actual coding no? Nag-aral ako ng actual coding. Pero hindi, parang may kulang ng foundation. What I did is aral ka ng HTML pa. Hindi, merong isang yung buong concept ng computer science. Nag-aral ka. Merong isang lecture sa sa Coursera. Stanford, yung mga videos from Stanford. May isang magaling na professor doon, nakalimutan ko yung pangalan. Pinakinggan ko yung almost an hour and a half na lecture about computer science. So, para at least meron ka lang foundation kung ano talaga yung pinapasok mo. Yun. Naintindihan ko yung mga language. There's an actual syntax pala. Hindi pala ito yung on-off lang. It's an actual language na may sariling meaning. Pagka may syntax error, kinakailangan mo i-correct, di ba? Yes. Yun. Yung an actual syntax. Nung naintindihan ko yon, nag-jump na ako dun sa mga lecture about coding. And then, Stanford pa rin. Yung mga Stanford lectures nila. So, maraming resources online. Yes. Then, ano nangyari? How many months mo ginawa? Actually, on my... Yung basic features, Ito yung timeline, no? Ang bootcamp namin last year was March 25th. Parang last week ng March. Okay. And then, ang aming, parang hanggang April, hindi kami makahanap ng developer. June 5 yung finals. So, in span of 2 months, na-demo namin na maganda yung product. April, di kami makahanap. Magtatapos na yung month ng April noon. Parang mid ng April, siya nag-start na mag-aral. And then, habang nag-aaral siya, dine-develop niya na. Pero, did you, parang... sumagi sa isip niya na in between that May, April, June, 'di ba? Yes. Na you don't have any developers na makuha. Hinto na lang ba natin 'to? Medyo hindi rin kasi ganoon yung ugali ko pagdating. Hindi, yun nga actually ang natutuwa ako at hindi ko kasi alam yun nung nagkausap tayo before sa Microsoft, 'di ba? Nagkwentuhan tayo ganyan na sinabi ko na ito yun, nag-usap tayo. Then, hindi ko alam na ganun pala yung personality mo. Kasi may iba kasi na, we have 500,000, what if kung di talaga tayo makuha? O nga pala, kung sakali, in case na you don't have any something to present sa finals, ano mangyayari? Kasi sa'yo na lang 500,000, gano'n ba? Actually, ang sabi nila, based din sa ibang mga narinig, I'm not sure, no, kung ano. Pero sa kwento lang naman, if we don't have parang a product to present pa, we can just present yung prototype lang talaga. This is what we want to happen. Even if that's like cutout papers lang, this is what we are going to do during the, parang acceleration stage. Parang we were not really required. You're not pressured by the board na... Well,
Hindi ko masasabing pressured, pero every week we have 2%, certain deliverables na kailangan namin talagang matapos. Na-stuck na kayo sa ganun. Hindi yun. Actually, naging challenge siya sa amin. Kaya puyat na puyat kami. No? It was fun for us. Although mahirap, masaya, it's something new, very very different sa kinagisnan namin na corporate. Ako sa corporate world, and then si Morgan sa kanyang business. It's very different. Ganun ba? Ngayon naman ang tanong is, okay na siya, na-develop nyo, di ba? Yeah. Natapos nyo. Sige. Problema, revenue. Nagkausap tayo noon sa Pico de Loro. Yeah. Sabi ko, meron na ba tayong customer? Wala. Di ba? Sabi ko, okay, sige, bilib ako. Nagulat ako noon, nagawa mo eh. Ikaw mismo eh. Nagulat ako noon. Sabi ko, problema na lang. Pahirapan to. Sinong kumpanya ang gagamit nito sa ngayon, hindi naman nila masyado pang alam ko paano gagawin to or paano ang mechanics or what ganito, di ba? Then, kwento ba? Sige, anong nangyari sumunod? Ikaw, May, ikaw naman. Bali, ang aming naging strategy nun is to partner with events coordinators, ganyan. And of course, yung within the PLDT group of companies, we do constant presentations with them. First client namin actually is with the partnership ng events coordinator, and that was an event of TV5. That was held last November 2014. Sa TV5 yan? Yan ang first? It was a trade launch ng TV5 sa Sofitel. Was that in Sofitel? Yeah. That's your first lang na That's the demo. First. Live first demo. Actual na talaga. deployment. Yeah. First revenue. Actually, the whole system na test namin talaga, medyo... Parang man tatanggap ng award, kinakabahan ka na talagang... Oo, kasi parang yun yung first actual deployment with lahat ng develop namin. Did you have revenues from that event? Yes. Binayaran kayo ng Yes. TV5. Yes. Di na natin baka buling kayo ng BIR. Pero okay naman. Okay naman. Hindi masyadong yung word binarat, hindi naman. Hindi naman. Actually, magandang experience. Talagang na-test namin sa actual, saka sobrang stress test yung system. Kasi almost 700 attendees in 1 hour dumagsa sa system namin. Oo. Ilan lang kayo? Dalawa lang kayo? 7 yung system na dineploy namin dun sa area. 7? 7. So, What do you mean 7? Pwede kang kumuha ng Yes. ng papel para ilagay pangalan. Yes. Actually, we have iPads and our printers. So, we have 7 units ng ganon to handle all Staff. the... How many staffs do you have? 7. 7 din? For that, yeah. Okay. Tapos pagkakuha mo, paano pag-demo nun? Normally kasi kapag ka magre-register sa isang event, pupunta ka sa isang event, ang pinakamatagal na nagko-consume ng time diyan bukod do sa actual event mismo is yung registration, 'di ba? Pila 'yan kasi hanapan ng pangalan, tapos yes. So with us parang ilang sa isang let's say buhos ng 700 attendees, hindi yan magpa-pile up. O kasi 7 Mabilis yung talaga. Mag-register muna sila doon sa TV5, tama ba? Meron silang sa guest list nila. Yes. Then after that, pupunta sa inyo. Yes. So pagpunta sa amin, naka-register na sila. Yes. Merong walk-in, merong register. Hindi, yung data nyo from sa TV5 or kinakailangan may gagawin pa sila mag-date, mag-i-input pa sila ng names nila? Pag registered names sila, hindi na nila kailangan mag-input pa ng names. Okay. Pero pag walk-in lang sila, hindi naman sila kasali sa list ng inimbitahan. Pwede silang mag-register actual on that day at may integrate kagad sa system yon. Yeah. How many prizes yung pinamigay nyo nun? It was a car. Car ba? Yes. Well, it was their prize for the event, pero it was a car that was given away. Okay. Meron pa bang iba? Like, second deployment was, the day after. The day, yung kasunod na araw, meron kagad kaming deployment. So, that was the MVP Bossing Awards in Makati, Shangri-La naman. Yes, yeah, Makati, that was Shangri-La. our partnership with PLDT SME. Okay, sige. Babalikan ko kayo nasa linya natin ngayon si John Ruero. He's the president of P-Site. Ngayon sa Collaborative Carnival siya yung event dito sa May Green Sun. Hello? John? Hello. Yes, good morning. Good morning. Kamusta na, Elizal? Eto, gwapo pa rin katulad mo.
Oh, yeah. Ayun naman tayo. Ganito, napag-usapan nga natin, di ba, magiging main co-anchor na kita dito sa Vigatin. At the same time, very nice. Yes, balita mo nga ako ngayon right now kung ano yung nangyayari dyan sa Collaborative Carnival. Marami na bang guest? Nagsimula pa lang sila just a few minutes ago kasi parang na-delay yata. I think they're waiting for a major speaker or something. Okay. Pero I think yung Collaborative Carnival actually is a good venue for those who are in the creative economy, so to speak. So ito yung mga nakikita mo sa mga social media, sa mga using social media as a means to do marketing, etc. So mga ganon. So maraming mga mga global shapers ito, mga iba-ibang. And you are representing what organization? Oh well, actually I'm helping out Inkers through their creative arm called the Artisan Attic. So sila yung nagko-cover ngayon ng video and audio shoot for the entire event. So, ito yun. So sila rin yung magpo-provide ng mga on-site, online media for coverage ng event na ito. Yung pag-usapan natin, ikaw ngayon yung National President ng PSITE. Okay? Tama. Okay. Ano ba yung mga programa ng PSITE ngayon na aabangan na ngayon ng mga professors? Ayan, magandang tanong yan. Ang PSITE, para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Maraming hindi nakakaalam yan. It stands for the Philippine Society of IT Educators. So this is an organization ng mga IT educators nationwide, no? So nationwide, Ilan ang members natin, more or less? More or less, ang mga individual members, mga more than 4,000. Tapos ang mga institutional members, ito yung mga eskwela or schools na nag-o-offer ng IT programs. I think kung doon ang kakamali, may higit 300 na. 300? So nationwide ito. So from... Karamihan ba ng mga universities natin, mga natin, nandyan na lahat? Makasama nyo? Hindi pa lahat, pero at least majority. At least majority. So sana masama natin lahat, no, John, no? Mas lalong lumakas yung puwersa ng PSITE. Tama. Sa presidency ko, bala ko itap even yung mga far-flung universities, no? Para mag-join sila dito sa organization na ito. Sige, ano yung mga programa natin ngayon? Sige, so may dalawa kaming major events na national ang scope, yung mangyayari this October. Ito yung research conference, no? So this will be held in Subic. Next year, sa February, this is a convention naman that will be held in Bacolod. So these are two national events. Ngayon, yung mga regional events like ang NCR, National Capital Region, a very, very active PSITE chapter, marami na silang naka-line up na monthly seminar workshop. So, halimbawa, gusto mo ng Android programming seminar, o halimbawa, information security seminar, or yung may mga ongoing ito na series of activities for the entire calendar year. So, marami yan. So, halimbawa, Region 7, yung Cebu area, o Region 10, Zamboanga area, etc. May kani-kaniya silang mga seminars na pwede nilang i-stage or i-host for their members. Are you being subsidized by the government? No. No, not at all. So, ang PSITE is a non-stock, non-profit organization. Wala ba kahit na konti nang galing sa government na pondo na dadaan sa mga LGUs to support your organization? Ang maganda nito, ang mga members and officers of PSITE are members of the technical panel for IT education ng CHED, or ng Commission of Higher Education. Nabanggit mo yung CHED kasi galing ako doon ng isang araw. Yung nga, Hipikari, pinag-usapan namin sa partnership with US and Philippines, yung mga teachers natin, padadala natin doon, mag-aaral after 6 months, babalik dito. Magiging guest natin sila dito. Magpapasalamat nga ako, magiging guest natin. They have 8 projects, no, iba't ibang klase. May mga yung parang how to detect dengue, yung sa patak lang ng blood. Tapos meron silang parang small machine lang na talagang pwede mong hawakan. Malalaman mo na kagad kung may dengue ka. Ganun na kabilis, no? Tapos meron din silang meron ng yung parang magnet na pinag-uusapan nila. Hindi ko masyado naintindihan na parang ilululun mo yon kasi hindi mo na kinakailangan ng operation.
Very nice. So ito yung mga technology. Yan yung nagulat nga ako nung wala naman masyado nakakaalam, di ba? Tapos by July, month daw ng mga Filipino scientists yan, at 20 scientists na lang daw yung nabubuhay sa Pilipinas. Sabi nila, Ellison, sana naman bago sila mamatay, ma-interview naman sila sa radyo. Oo naman, sabi kong ganun. Bakit naman hindi? Sabi ko, alam mo, ngayon ko lang nalaman na mayroon pa pala tayong natitirang 20 scientists na nabubuhay. Oo nga, walang nakakaalam niya, konti lang. Sabi kong gano'n. Sige, sabi ko, yung buong buwan ng July, ilalaan natin para doon sa 20 scientists natin. Tapos, by April siguro, pag-uusapan natin yung sa Picari. Tapos, kung ano pa yung pwede natin na mapag-usapan with Ched. Kasi sabi ko sa Ched, sana every Saturday, maging reporter ka namin para alam namin kung ano nangyayari sa Ched para at least nagkakabalitaan tayo. Together with PSite, with the help of Idea Space, alam mo naman na Smart and Idea Space sponsor na natin ngayon, 'di ba? Kahit paano na nakita ni Earl, ng presidente ng Idea Space, na kinakailangan yung programa natin para at least mapalawak pa natin yung technopreneurship, 'di ba? Sa tulong kasi inaano natin academe, 'di ba? Tapos katulad nila Earl na government and business, private companies, 'di ba? Nagtutulungan katulad ng industry. Sabi mo nga, dapat magkatulungan 'yan para malaman natin kung ano talaga yung demand ng industry. 'Yun yung sinosolve natin, 'di ba? And hopefully sana makasama ka namin kagad diyan. Alam ko naman na napakagaling mong tao, 'di ba? At napakalawak na yung pag-iisip, 'di ba? Hindi naman kita itatap kung hindi ikaw yung tipo na hindi na ako magsasalita. The whole program kaya mo na. Ellison, maganda yung nabanggit mo about Ched kasi sa Philippines, naringgan nyo na siguro yung STEM program that is implementing in the US, no? Yun yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yes. Ang unique sa Philippines, binibigyan natin ng letter A, maging STEAM. Bakit STEAM? Yung A will stand for Agriculture. Agriculture. Kasi, so ibig sabihin, ang push natin ngayon, hindi lang yung STEM, but even Agriculture. So that's why it's a STEAM program. Tama, maganda, ma-invite natin ang Ched para magbigay linaw tungkol doon. Saka dapat maging partner na lang talaga natin ng Ched. 'Di ba? Para at least pwede rin. Alam na kagad ng PSite kung ano yung kulang 'di ba? Oo. Kung ano yung pwedeng idagdag. Sa IT education kasi, ang lawak nitong spread ng reach ng technology. Kaya pwedeng magamit ang information technology across different industries, government, academe, and even non-industry, even non-government organizations. So, that's why it's good na magkaroon tayo ng linkage with industry, academy, and katulad nung sinabi ni Dado Banataw nung kausap ko siya doon sa Ched. Sabi ko, sir, bakit kinakailangan yung mga engineers kinakailangan nating magnegosyo? Actually, sabi niya, wala nga Wala nga tayong masyadong engineers na nagnenegosyo. Ang engineers natin, magtatapos sa Pilipinas, magtatrabaho sa abroad, yun lang. Wala tayong masyadong nagpo-produce ng mga engineers talaga na ang plano nila sa buhay, gumawa sila ng pinaka-latest chip na sa tingin nila tatalo sa mga chip na ginagamit nila na chips na mga ginagamit na mga cellphones ngayon, di ba? Right. May mga semiconductors na ganun. Ibig sabihin, sabi ko, ang validation natin, Sir Dado, gano'ng katagal? 5 years. Ibig sabihin, after 5 years pa natin malalaman kung yung programa ng Ched na magtuturo ng pagninegosyo sa mga engineers, titignan natin kung magkiklik o hindi. What if kung hindi? Correct. Maghihintay na naman tayo ng panibagong 5 years. And by that time, Ellison, may bago na namang technology na pumapasok. Alam mo ba ngayon, nabasa ko, ang Facebook gumagawa ng drones. Gumagawa sila ng drones, solar drones, no? Magtatagal siya ng 3 months sa air para mag-supply lang ng internet sa mga lugar na wala. Ang ginagawa, ang balak nila is 400 na drones na kasing lalaki ng Boeing. Ganon, ha? Tama yan. Ganon kalalaki. Nandun na yung power na sa internet, no? So that's kung why ang Facebook gumagawa ng drones, ano kaya ginagawa ng mga Pilipino? Correct. Uy, maso-surprise ka actually, Ellison, dito lang sa Collaborative Carnival. Ang daming mga talents na nandito na pwedeng makapag-offer ng so many solutions for business, academic, industry. Yun ang dapat natin malaman Actually, si Richard Dacalo, sabi ko, naging guest ko siya last Saturday. Richard, dapat maging
main co-anchor din kita dito, madalas ka dito para at least yung advocacy mo maririnig ng ibang tao, actually dapat marinig to ng gobyerno para maging malakas yung suporta. At the same time, napag-usapan din doon sa Facebook kay Earl na lahat tayo na ganitong advocacy, dapat magkaroon ng isang umbrella organization lang. Tama yun. Isa lang, iba yung P-Site, yung mga startups, 'di ba? Yung mga LGUs, 'di ba? Magkakaroon sila ng isang organization lang. Actually, maganda 'yan, pwedeng isang option na ma-explore. Kaya nga that's why sige, mas maganda ma-discuss 'yan diba? ng mas matagal. Oo, yun na dapat magkaroon ng summit. Yun yung sinasabi ko sana magkaroon tayo ng summit ng ganyang kaganda para at least yung puwersa natin, 'di ba, mas malakas. Oo, tama 'yan. So, parang we're going to harness Filipino talent across different areas. Areas, 'di ba? Disciplines, 'di ba? Kaya matatap natin lahat. Ang P-Site, 'di ba, sa mga startup communities, 'di ba? Tapos tapos kung government gustong pumasok, gustong umupo, wala namang problema, 'di ba? That's right. Yun ang pinakamaganda. Sana kung tingin ni Dado 5 years from now pa yun, sana mas mapapaikli natin magkakaroon kagad tayo ng mababalidate kagad natin na yung ginagawa lahat natin magbubunga within 2 years. Yeah. At nagpapasalamat ako actually sa Idea Space. Hindi sa Idea Space nagpapasalamat ako. Nagkaroon sila ng program na ganito. Katulad nito, nang bisita ko ngayon si Kenneth and May, 'di ba? Dati lang silang nagtatrabaho. Ngayon may sarili na silang negosyo, 'di ba? Yung Tambio, parang is a raffle draw na digital. Tama. Na application. Entrepreneurship din actually, Ellison, ang kailangan nating ma-promote sa Filipinos kasi very talented na nga in terms of technology, may talent for the creative side. So, kailangan ma-harness yun para makapag-offer ng mga different solutions, di ba? So, ito na yung entrepreneurship papasok. Yun, maganda idea yan. Kaya, from that, dapat nandito ka. Lagi itong Sabado. Di ba? Sige. At dapat nandito ka. Kung kinakailangan kong palitan yung pangalan ng bigating, gagawin kong John Ruero Show. Hindi, bigatin kasi mabigat ako. Medyo on the heavy side. So, pwede na yon pare. Hindi, bigatin naman stands for Victory in Governance and Technology to Information Network. Kaya pasok na pasok yung mga ginagawa natin, ginagawa ng mga professors ng P-Site, ni Boss Earl, di ba? Ng Kickstart, di ba? Pasok lahat Tapos, ang kulang na lang is, pumasok dapat yung right governance. Kung paano natin sasabihin sa gobyerno natin, eto na yung technology na meron kami. Di ba? Napapadali namin yung pag-ano sa LTO, sa MBI, di ba? Pag-process ng mga papel. Baka po pwede. Ito, libre. Ginawa na 1,000 developers and engineers. Libre, binibigay sa gobyerno. Baka pwede naman lahat ng programa ng gobyerno, i-synchronize na lang. Lahat ng munisipyo, isang database na lang ng na accounting. 'Di ba? Para tapos actually Ellison sa iGovPhil, sa pagkakaalam ko, gumagawa na sila ng common infrastructure para across the different government agencies, including yung presence nila sa web, para yung binabanggit mo maging reality. So, papunta na. Hello? Yan, medyo nawala po si John Ruero. Babalikan po natin siya at magko-commercial lang po tayo. Time check, 10:39. Radyo Inquirer, 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa.
Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer libre. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer. 990 AM. 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers. Yes, nagbabalik po ang bigatin. Jan? Unlike other provincial hotels, now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila. Hello, yes. You visit your favorite province. Yes, nagbabalik pang bigatin. Nandito uli si Kenneth and si May. Yan, napag-usapan natin no, yung sinabi ni Jan na dapat talaga magkakaroon talaga ng collaboration lahat ng lahat ng mga organization para magkatulong-tulong. Hindi kaya ng Idea Space, hindi kaya ng Kickstart. Kung solo lang nila. Tapos yung makukuha nila ng mga nag-a-apply, wala rin masyadong background about entrepreneurship. And at the same time, katulad mo, walang ka ng developer. 'Di ba? Kung before pa merong nagtuturo ng pagde-develop ng mga programs katulad niya sa Android, 'di ba? Mas mapapadali. Babalikan natin, no? Jan? Yeah, yes, naputol eh. Alam mo, pagka magagandang lalaki, minsan pinuputulan talaga eh. Para medyo magkaroon ng ng suspense. Delikado yung putol na yun, ba? kailangan magpalahi pa, di ba? Oo, tama. Joke lang yan. Sige. Ganito. Sige. Ano pa yung inaasahan natin ngayon? Sige. So, ayun nga, sabi ko, maganda yung nabanggit mo. We can invite in our program mga representatives from government, industry, academe, non-government, even yung mga research community para ma-support yung sinasabi natin kanina na program for STEAM. So that's why siguro i-line up natin sa program mga key individuals, key groups na pwede nating makausap at makapanayam dyan sa radio station mo. Okay. That's good. Magandang balita yan. Ayusin natin kagad yan. Tapos, mag-usap tayo by Sunday. Okay, kung makakadaan ako dyan, pag-usapan natin sandali kung ano man yung... Pag-isipan muna. Basta itong programa natin. Ito ay open para sa lahat. Kung ano yung pinakamagandang gawin natin para yung goal natin, ma-achieve natin, no? Mas maganda. Open ako dyan. Kung sino pwede nating i-guess, kung sino po pwede natin, ano yung mga topics na dapat nating kinakailangan na pag-usapan na right now, o mga susunod na araw, no? Tama. Dapat tama mapag-usapan natin kagad dyan eh. Okay? Sige, maganda yan. Sige, planuhin natin yan. Planuhin natin yan. Dyan, babalik muna ako dito sa balik ka muna dyan. Okay, sige. Salamat dyan. Okay. Salamat. Okay. Yan. Pwede po kayong mag-text nga pala, no? Sa 0939899333. Okay, and pwede kayong tumawag sa 5191875. At pwede rin po kayong may live streaming po rin kami sa vigating.com. Okay, ganito. Inapag-usapan namin, Kenneth and May, no, ni Jan. Malaking problema talaga yan eh. Yung hindi tayo masyadong nakakapag-produce ng mga negosyante na kabataan katulad natin, ng mga bata pa, no? Hindi karaniwan kasi, 'di ba, pag graduate nila magtatrabaho, mag-a-apply, 'di ba? Buti kayo, kahit na nagtatrabaho kayo, May, di ba? Naisipan nyo na pasukin tong sakit sa ulo. Actually, sakit sa ulo to, na pinasok nyo. Kasi, walang assurance. Di ba? Wala tong parang pwede ka magpa-insured na magbabayad ka ng 10,000 kung sakaling mag-fail ako. Lahat ng mga pinaghirapan ko, lahat ng mga naubos kong oras na dapat kong pinagtrabahuhan, maibabalik sa akin ng insurance company. Walang ganito rito. Kumbaga sa nakita mo yung taas ng pagtatalunan mo, nakita mo medyo sukat mo yung lalim ng tatalunan mo, nung pool or kaya dagat. Pag tumalong ka, depende na lang sa'yo kung marunong ka mag-swimming or hindi ka marunong mag-swimming. Bahala ka. Walang sasagip sa'yo kundi kayo na lang. 'Di ba? Ganun ba yung experience nyo? Actually, totoo yan. Totoo.
hindi naman dinidiscourage na mag-start up. Hindi naman. Pero yan kasi ang totoo. Pero sa totoo lang, it requires a lot of dedication, hard work. Meron bang time na nag-usap kayong dalawa na medyo tipong naiiyak kayo, balungkot kayo dahil sa problema na dinadaanan nyo? Dahil yung iba, matapos na, kayo, wala pa rin kayo nakikitang developer, which is dapat yun ang mauna. Diba? Tapos, wala tayong revenues, 'di ba? Tumatakbo yung oras. Actually, hindi ba yung paggising mo sa umaga malungkot ka na bakit ko ba pinasukan tong buhay na 'to? Minsan meron ganun. Actually, kaya I admire my partner so much is because of his personality. Ito, ayan yung problema na kinaharap namin, no? Pero it was never parang in our discussion na parang down kami kasi walang developer, ganyan. He took it as a challenge. Hindi every time na magkakaroon ng ganung problema. Cool, 'di ba? Yan ang mga tipo ng mga leaders, 'di ba? Ng mga CEO na cool ka lang, dapat cool ka lang lagi, 'di ba? Na kung ano may problema kasi napakahirap niyan yung mga times na dapat na medyo nababalisa ka na tapos ko-controlling yung feelings mo na I'm cool, 'di ba? It's a happy morning. Cool lang tayo. Paano yung problema? Paano natin i-resolve, 'di ba? Ganun Maraming mga ganong klase. Ako nga, meron kaming delivery rin last week. Hindi ko alam, 2 weeks na pala, hindi niya di-deliver. Pinakiusapan ko yung customer, dineliver namin. Tapos, third party nag-deliver. Pag-deliver sa kanya, reject yung dineliver, palpak. Diba? Tapos, tipong pupuntang DTI, magdidemanda, magrereklamo. Diba? Tinawagan ko, happy morning, ma'am. Sabi ko, pasensya ka na, ganito. Third party lang kami. Kumikita lang kami dyan, 200, 300 minsan. Sagot pa namin yung delivery, sabi kong ganun. Mahirap para sa amin na nagsisimula kami magnegosyo, sabi kong ganun, na meron kaming deal site. Sabi niya, naintindihan naman niya. Nag-cool down naman siya. Sabi niya, sige Ellison, pasensya ka na kasi hindi ko naman naintindihan na ganyan. Okay, sabi ko, ma'am, ganito na lang. Refund na lang natin yung pera mo kung sakali. Then tinawagan namin supplier. Supplier, kaysa masira kami, pagka nasira kami, masisira kasi ikaw yung tuturo namin. Sabi kong gano'n. Pwede ba gandahan mo yung serbisyo mo? Ganun lang. Diba, yung mga staff ko, syempre, nataranta, sir, didemanda na tayo. Ano gagawin natin? Madi-DTI tayo. Yung mga tipong gano'n, matataranta kayo minsan Pero, nasanay na akong maging cool na pagising ko sa umaga kung ano may maging problema, di ba? Titignan ko lang yung misis ko na napakaganda. At sana nakikinig ka. Di ba? Nakikita ko yung mga anak ko, cool na ako. Siguro kayong dalawa, you've been partners, di ba? May mga times na minsan hindi kayo nagkakasundo. Just sa project na yan. Meron ba? Meron din. Meron din mga times talaga yung pagdating sa mga konsepto or minsan kung paano namin i-interpret yung research na ginawa namin. It's the same research pero magkaiba kami ng interpretation or magkaiba kami ng approach kung paano namin i-apply yung research namin doon sa actual na product So, minsan kailangan namin talagang humanap ng common ground. Okay, sige. Personal question. Yes. Ano yung nakita mo kay May na hinahangaan? Hindi yung dahil mahal mo siya. Yung being an entrepreneur. Okay. Pagdating sa mga schedules. Yes. Magaling siya. Napakagaling na operator ng business. Okay. So, she's the type of, siguro, hindi lang sa development yung naging advantage ng Tambio, pati na rin yung operations. So, ang galing ng operations, ang galing. Kasi, parang one-woman team pagdating sa operations, pagdating sa sales. So, siya yung nag-handle nun. So, yung mga nakuha naming revenue dahil sa kanya. Galing naman talaga. Ikaw naman, May! Ako, mahanga ako sa kanya, di ba? Sinabi ko na sa'yo. You proved me wrong na sabi ko nun, baka hindi to magtagal kasi maraming problema, hindi wala pang developers. Baka mga ilang months pa rin to, mag-fail to, magsasara to. Inang nasa isip ko, di ba? Prior to nung sa nagkita tayo sa AIM, no, sinabi wala pa kaming developer. Sabi ko, ano ba naman to? Nasa kalagitnaan na, wala pa, di ba? Kasi hindi ko pa kayo masyadong kakilala. Pero nung nalaman ko na na siya yung nag-code, di ba? Halos malaglag ako sa kinatatayuan ko. Di ba? Parang sinabi mo ng, hindi ako marunong maging doktor, di ba? Dahil walang mag-o-opera nung sakit ko, di ba?
Nag-aral ako ng doktor for 2 months. Ako nag-opera, tinanggal ko yung cyst, 'di ba? Pinag-aralan ko, 'di ba? Tinignan ko ano yung po pwedeng antibiotics na po pwede kong i-ano dito kung paano ko tatayin, 'di ba? Pinag-aaralan ko lahat yung problema, 'di ba? Na-operahan ko yung sarili ko. Parang ganun yung nakita kong tingin ko sa kanya, which is pare ko, on air sasabihin ko sa'yo, saludo ako sa'yo. Bibihira yung ganyang klaseng tao na tipong yung you're facing na, no, dead end na talaga, blank wall, tapos sasabihin mo sa akin, hindi, gagawa ko ng sarili kong daan, ililiko ko to. May, ikaw ano ba? Ano bang tingin mo sa partner mo na, hindi, yung bukod sa mahal mo siya, bukod dun, yung pagiging isang leader, isang negosyante, di ba? Ano yung mga qualities na nahirap mahanap sa isang tao? Ano yan si Morgan pag meron siyang nakitang bundok, gusto niyang ilipat doon sa kabilang side. Siya yung tipo na tao na kaya kong gawin yan. Yun. Go attitude yan. Stambio is actually the first project talaga for us. First na, although matagal na kami ni Morgan, unang project namin together is Stambio. So, I know he has this attitude na talagang masipag, lahat yan. Alam whatever ko, kilala happens, ko siya. Talagang tuloy-tuloy. Basta, pero experiencing it first hand sa Tambio, parang saludo. Wow. Mas hanga ako sa partner ko, diba? Sa partner. Palakpak naman tayo dyan, may lang. Diba? Bibihira kasing ganyan na tao na gagawa talaga ng paraan. Diba? Parang ano yan parang personality test na hanggang saan ba kaya mo diskarte sa buhay? Siguro nagre-reflect na rin niya sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Yan Marami kang pinagdaanan sa buhay na na-overcome mo lahat, 'di ba? Tapos lahat nagawa mo ng paraan kasi ang asintahan mo diyan ano ba yung huli kong ginawa na imposible? At nagawan ko ng paraan. Yun lagi ang titignan mo diyan Kung nagawa ko 'yon, 'di ba? Kaya kong gawin 'to. Hindi ako titigil. Pero bibihira yung ganong klase mga personality. At maswerte tayo, di ba? Ikaw, meron tayong isang magandang lalaki na partner mo na, di ba, na yes. Whatever problems na darating, sige, ano yung problema? I-solve natin yan, di ba? Cool. Yun yung mga And hopefully, hindi lang naman kayo, yung siyampa na ngayon na nakipagsapalaran, di ba? Philip Tripp, si Smart Fleet, 'di ba? Si Salt, 'di ba? Si Blue Lemon. Si Blue Lemons, 'di ba? Medyo tahimik yung iba, pero alam ko may kanya-kanyang pinagdadaanan yan, 'di ba? I-guess din natin sila rito kung ano man yung mga pinagdadaanan. They're willing na i-share nila kung ano yung mga decision nila right now, yung sa middle ng pagiging negosyante na nila, no? Hindi na trial, hindi na project yan We're looking for revenues 'di ba? Kung paano ka hanap kung paano kikita, 'di ba? Sabi nga ni Earl, yung ideas, pagka hindi kumikita, di ba? Pangarap pa rin yan, it's a dream. Kaya kinakailangan magkaroon ng revenues, di ba? Kaya, papasalamat ako, no? At yung Idea Space, meron na namang third batch, di ba? At nakikita ko na, ano kaya yung magiging, kukunin ko kasi yung reaction nila Kung ano yung reaction nila, kung bakit sila sumali. Then, iisa-isa, dapat nga, sabi ko kay Earl, gusto ko sana yung 20 nandito na. Yung 20. Kasi kami, ibang klase kami mag-gisa dito. Tatanungin ka namin talaga, kunyari, incubate ka pa lang, ano yung model mo? Kung paano yung gagawin mo? Di ba? Tapos, pagtutulong-tulungan natin sila. Kung ano, yung mga dapat, para at least alam na nila. Di ba? Actually, ako hindi ako tumitingin sa project, sa idea masyado. May. Hindi ako tumitingin masyado dun. Tinitignan ko yung personality ng tao. Madaling idea Pero kung makahanap ka katulad ni Kenneth na ganyan, na personality na ganyan na hindi ka marunong kung mapupunta sa iba yan, wala sir, magsasara na kami. Hindi ako marunong Hindi ako marunong mag-program. May mga ganung attitude. Kaya yung mga CEO, mga founders, may mga magagandang idea sila. Pero, ang tatanungin ko kay Earl niyan, hanggang saan sila? 'Di ba? Hanggang saan kakayahan nila para pagka hindi nakita ng idea, 'di ba? Medyo iba na kagad sila, 5 vote na kagad sila kung ano man yung idea na po pwede, di ba? Which is, siguro, ewan ko lang kung sa bootcamp nyo napapag-aralan, napapag-usapan yan. Yes. Napapag-usapan ba? Yes. Kaya nga yung aming t-shirt, pivot or perish. Mm-hmm. Kasi,
During incubation stage, maraming pagdadaanan yan. This is your idea right now, pero pagkatapos ng incubation stage, baka yung susunod na idea ninyo, yun yung implement ninyo. So, there's always a chance na magpipivot ka. Yun. Sabi nga nila, idea. Meron na ba? Sa 10? Nag-pivot? Oo. Meron na din. Meron naman. Yung sa 10 yung nakasama? Sino? Hindi pwede. Pero in our case, the initial idea na sinubmit namin was sa commercial raffle, pero right now we are generating revenue through events. Diba? So hindi siya, kung ano yung unang sinubmit mo, yun talaga yung magiging ending nung idea ninyo. Kasi iba naman nagpipivot nga, siyempre nagkakaroon ng mga problema yan, di ba? Sana magkatulungan pa rin eh. Yes. Hindi ko in-way kung paano tayo magkakatulungan. Actually, with us, with our cohorts sa batch 2, malaking factor yung lagi naming nakakausap yung mga cohorts namin kasi nakatulong sila ng malaki sa amin din. Oo. Kasi yung mismong kahit yung mga cohorts namin, expert din sila sa mga field nila eh. Tulad sa tactiles, magaling siya when it comes to electronics. Pag may question ako about electronics, siya yung tatanungin. Tactile magaling si Joshua? Yes. Napakagaling nun. Diba? Oo. Pag sa kung magtatayo ako ng cell site, yun ang kukunin ko. Pag tungkol naman sa computer programming, tatanungin ko yung isang cohort. Si Blue Lemons. Si Blue Lemons, magaling yun. At saka si Smart Fleet. Smart Fleet. So, may mga expert among the cohorts. So, isang resources yun na tinanggap ko na sana pwede kong itap. So, naging naman accommodating sila pag may question ako. So, nakatulong sila ng malaki. That's aside from the binigay na mga mentors ni Idea Space sa amin. Mas maganda kasi nagkakatulong. Alam mo sa batch nyo, maraming magaling. Yes. Magaling. Maraming magaling dyan. Sinisilip ko. Actually, sabi ko nga, kung magtatayo ako ng isang kumpanya, sa batch 1, sa batch 2, pipiliin ko yung mga magagaling Tapos, mag-create ka ng isang negosyo. Di ba? Board members mo lahat yun. Di ba? Sa tingin mo, ano lalabas nun, di ba? Ibig sabihin, napakagandang kumpanya palagay ko. Dream team yun. Dream team yun, di ba? Tapos, chairman mo pa si Earl. Di ba? Ano pa hanapin mo? Best of the best, mga gladiators na subok, di ba? Programming, pagka sa technical, sa electrical, di ba? Computation, nandyan lahat, di ba? Sa marketing, ewan ko lang, wala pa ako nakitang sino magaling sa marketing. Sa, naman? Si Flip Trip. Hustlers lang. Hustler yun. Yes, yun. Yan. Yung sinasabi ko na nga. Sa marketing. Hustler talaga yung mga yun. Kumbaga sa magsasayaw ng patiwarik yan. Di ba? Na magaling. Nakita ko nga, nagano siya yung parang, ano matawag doon? Yung rappling ba yun? Yung nang pabaliktad, si April. Pico de Loro ba yan? Oo, yun, di ba? Sabi ko, talagang gagawa to gagawin mo yun, di ba? To impress lang everybody, di ba? Ibang klase, sabi kong gano'n. Magaling ang PR niya, nilang dalawa. Diba? Kung yun ang, kaya nga buo yung team May dream team talaga na makukuha. Diba? Kung iipunin lang yan, kung gagawin lang ng Idea Space, sige. Bakit hindi tayo magbuo ng bukod dyan sa mga sampunin? Buo tayo ng dream team, diba? Kunin natin the best of the best. Ewan ko na lang kung hindi mag-click kagad dyan. Ano tingin mo, May? Tanungin natin si Sir Earl yan. Actually, kung hindi gagawin ni Boss Earl yan, may gagawang iba niyan. Oo. Super group. Kasi pagka tinignan mo sa board, sino yung mga nasa team mo, binigay mo ganyan, di ba? Tapos, may mga tao magko-comment sa startup community, may mapapawaw na lang, di ba? Saka, congratulations din kay Ron Baitiong. Kilala niyo si Ron? Party File. Ay, hindi ba? Ay, hindi ba? Hindi niyo kilala si Ron. Yung dating guestlist.ph from Kickstart naman. Yun, yung application niya about sa mga clubs. Number 2 na siya ngayon sa parang narinig ka na. Number 2 siya ngayon sa Google Play, sa sa Philippines. Congratulations. Ang downloads niya, nagkausap kami. That's yung 3 days 5,000. Tapos itong nakaraan na pag-usap namin nasa 10,000 na agad. Marami rin naging problema 'yon na nagpalit siya ng developer. Medyo nagkaroon sila ng problema pero proven naman 'di ba? One-man team din 'yun. Kung natutulog yun, 4 o'clock in the morning kasi, di ba, party mula 12, di ba? Tapos, matatapos ka, 4 o'clock, di ba? Pero hindi natitinag yung tao na yun. Magaling din talaga yun. Talagang hindi mo,
hindi matatawaran yung pagiging niya, founder. Marami siyang pinagdaanan. Kita ko syempre, parang ikaw, you have to pivot nga na kasi guestlist.ph, di ba? Gusto niya maging international, di ba? Gusto niya baguhin yung ibang features. Syempre, yung dati niyang mga developers, wala pa rin masyadong revenue. Parang hindi sila nagkaintindihan, di ba? Pero okay lang naman. At least nakakuha siya ng iba. Eto, lumabas, maganda, number 2 siya, di ba? And alam ko, magkakaroon sila ng funding, may inaayos lang siya. Congratulations din kay SafeMatch. Yes. Di ba? Nakaprogram sila ng 2.5 million. Di ba? Dollars, ha? Di ba? Galing ni Jiangdang and Chao Paredes. Di ba? Congratulations, ha? Congrats. Di ba? Nandito, tinanong ko dito si Jan nun, Nagsisimula pa lang siya. Actually, Elson, we're bleeding, di ba, right now. Go, paano ko? Tinanong ko sa kanya huli, how you handle failure? Nagulat siyang gano'n. Paano nga ba? Diba? Fail fast, parang gano'n, di ba? Pero, ibig sabihin, yung failure nandun Hindi niya sinabi sa atin na, hindi, we will never fail. Hindi niya sinabing gano'n. Nandun lagi yung, pwede kaming mag-fail. Di ba? Sabi nga nila, fail fast. Yun nga, fail fast nga, di ba? Ibig sabihin, walang assurance na hindi ka talaga mag-fail. Kahit gaano ka pa rin kagaling, di ba? Kahit ano pa rin ginagawa mo, walang magsasabi na, marami siguro magsasabi na magagaling ka, pero walang kumpanya na mag-a-assure, sige, 100% hindi ka mag-fail, di ba? At least sila, di ba? They're going to expand yata sa Asia, di ba? Congratulations, di ba? And kayo din, di ba? Inaasahan din natin yung Tambio na hindi lang dito sa Pilipinas, di ba? Balang araw sa susunod niyan, baka tumawid na kagad kayo ng Indonesia, Malaysia, Singapore, di ba? Nandiyan naman si May. Kayang-kaya naman ni May yan Okay, sige. Parting words, pare ko, at wala na tayong oras. Okay, maraming salamat sa nga pala, Ellison, sa Bigatin Radio. Di ba? I'm sorry, you proved me wrong na akala ko na hindi kayo magkiklik, di ba? Yan, talagang sabi ko nga, talagang bilog ang mundo Di ba? Nasabi ko, may mga pagkakamali ako na inaamin kong pagkakamali. Honestly, yun ang tingin ko before. Di ba? At nagpapasalamat ako. Sabi ko, tonto ako, mali ako. Sabi ko gano'n. Sige, yan, okay. Okay, maraming salamat sa Bigatin sa pagsuporta sa mga startup. Pagtulungan ng mga kung paano lahat aasenso, di ba? Okay. For me naman, thank you, Ellison. Pero take ko na din yung opportunity na to kasi nag-hire kami ng Android developers ngayon. Sa kahit fresh graduate or kahit undergrad, so long as you know how to develop it in Android. Are you willing to teach them? Pag-uusapan namin yun. Pero sa ngayon, ang prefer namin yung meron ng knowledge about Android development. Saan pwede makontak? Send your resume sa email sa team@tambio.ph. Okay. Thank you. Sige. At ganun din po, Okay, makakalimutan. Para pa umunlad ang Pilipinas, di ba? Kailangan natin Victory in Governance and Technology to Information Network. Bigatin. Next Saturday po ulit. Kita kids. Thank you. Radyo Inquirer 990 AM. Anuman ang laman ng balita, issue at kontrobersya, hindi palalagpasin. Bilang DILG Secretary, may advice ba kayo kay Makati Mayor Junjun Binay? Malinaw na malinaw ito. Batas ay batas. Kailangan naman na sundin ito. Unang alintulad ba nila sarili nila? Halimbawa kay Director General po